Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 281. Tutal, malamig ang mukha ni Andrew Cheng, nakakuyom ang mga kamao, at naglakad siya patungo sa bodyguard na sinipa niya. Itinulak niya si Marian Young kanina, dahilan upang mahiwa ang palad ni Marian Young at sirain ang larawan ng kasal nilang mag-asawa. Malas. Nagkatinginan ang isang dosenang bodyguard at naglakad pasulong, na gustong pigilan si Andrew Cheng, at sinabing, pakiusap umalis na kayo sa villa. Pagsabog. Umangat si Andrew Cheng at sinipa ng malakas ang dibdib ng nagsasalita, napaatras siya ng ilang hakbang. Ikaw na asong pinalaki ng pamilya Jing ay talagang hindi karaniwan, at talagang naglakas loob kang tumahol sa akin. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, malamig ang kanyang mga mata, nakatitig sa isang dosenang tao, walang anumang palatandaan ng takot. Ito na ang sandali. Ang isang tao ay maaaring magpigil ng isang dosina sa kanila. Kahit sinong makakita sa kanya ay mararamdaman na si Andrew Cheng ay lampas sa kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, ang isang dosenang mga bodyguard ay maaari lamang magngangalit ng kanilang mga ngipin at lunukan ang mga ito sa kanilang mga tiyan, na malakas na nagbabala, pakiusap na umalis sa villa ng mabilis, kung hindi, kami ay magiging bastos sa iyo. Roll. Dumaing si Andrew Cheng, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad namang nabigla ang isang dosenang bodyguard sa momentum sa kanyang katawan, sobrang lakas. Ito ba ang young master ng pamilya Cheng? Nagkaroon ng suffocating aura. Ito ay walang pinagkaiba sa kanila sa lahat, sila ay dumaan sa buhay at kamatayan. Na-curious silang lahat, bakit ganoon ang aura ng mayamang young master ng isang malaking pamilya. Sugurin siya. Matalim na tumango ang bodyguard. Ito ang gawaing ibinigay sa kanila ni Madam, kung hindi nila ito magawa, tiyak na mapaparusahan sila. Dito, si Marte Pinyin, na nagtatago sa gilid, ay nabigla nang makita si Andrew Cheng na nakikipaglaban sa isang dosenang bodyguard. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng kanyang walang kwentang manugang. Kung kanina pa siya gustong bugbugin ni Andrew Cheng, hindi ba matagal na siyang binugbog hanggang mamatay? Sa pag-iisip tungkol dito, si Aling Marte ay nanginginig sa takot. Buti na lang sayang ang batang ito, kahit may pera ay hindi pa rin nagbabago ang ugali ng pagkain ng malambot na kanin. Mababa ang tingin ni Aling Marte kay Andrew Cheng sa kanyang puso, kahit bumili si Andrew Cheng ng villa, kahit alam niyang mayaman ang pamilya ni Andrew Cheng, mababa pa rin ang tingin niya kay Andrew Cheng sa kanyang puso. Ito ay inertial na pag-iisip, na malalim na nakatanim. Kung gusto mong maging tapat si Aling Marte kay Andrew Cheng, para kang umakyat sa langit. Marian, halika dito dali, halika dito dali. Si Aling Marte ay tumingin sa kanya ng walang pag-asa nang makita niya si Marian Young na nakaupo pa rin doon. Masyadong tanga ang sarili kong anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga taong iyon, na wala na ng ari-arian ng pamilya si Andrew Cheng, ibig sabihin, basura na naman si Andrew Cheng. Damn, Andrew Cheng? Hindi niya kinaya, at gusto niyang saktan ang kanyang pamilyang Young. Kung titingnan, ito ay malamang na ang matandang babae na si Helen Jing ay kasabwatan sa pandaraya. Nakipagkumpetensya ang mga higanti para sa ari-arian, at natalo si Andrew Cheng. Sa pag-iisip nito, nangangati ang mga ngipin ni Aling Marte sa galit, at hindi na siya makapaghintay na umakyat at sipain si Andrew Cheng hanggang sa mamatay. Kasabay nito, mabilis na nakipag-usap si Andrew Cheng doon sa isang dosenang bodyguard. Natural, hindi rin siya nakinabang, at nakatanggap ng ilang suntok sa mukha. Sa sandaling ito, na may hawak na golf club, dumiretso siya sa bodyguard na sumisira sa mga larawan ng kasal, malamig na tumingin sa kanya, at sinabing, hindi mo siya maaaring pretuhin ng ganoon. Tutal, ang golf club na nasa kamay ni Andrew Cheng ay dumiretso sa braso ng bodyguard. Agad nitong binasag ang buto ng kamay niya. Ano? Umalangaw-ngaw sa buong palasyo isa. Nanginig si Aling Marte nang marinig niya ito. Nakita niyang dinudurog ni Andrew Cheng ang braso ng kanyang kalaban. Masyadong malupit ang batang ito. Ayos lang, hindi naman ganoon karami noon. Para dito, napakaswerte rin ni Aling Marte. Roll. Tumingin si Andrew Cheng sa bodyguard na nakasuot ng itim na suit na nakahandusay sa lupa, at umungol, bumalik ka at sabihin kay Helen Jing, kung maglakas loob siyang utusan ng ibang tao na pumunta, wala akong pakialam na patayin siya ng direkta sa villa. Tumalo ng bodyguard mula sa lupa at tumakas sa villa dahil sa kahihiyan.
Itinapon ni Andrew Cheng ang kanyang golf club, at agad na tumakbo papunta kay Marian Yang, at labis siyang nalungkot nang makitang namumulaklak ang kanyang mga peras dahil sa ulan. Andrew Cheng, our wedding photo. Labis na nanlumo si Marian Yang, hawak-hawak ang larawan ng kasal na kinuha niya sa kanyang kamay, na nabahira ng pula ng dugo. Ito lang ang wedding photo nila ni Andrew Cheng. Ang mga nauna, dahil sa hiwalayan nila ni Andrew Cheng, ay nagkawatak-watek. It's okay Marian, we can go filming again, dadalhin muna kita sa ospital. Ay nalalaya ni Andrew Cheng si Marian Yang, tumayo at papalabas na sana ng bilya, ngunit hindi niya nakalimutang lumingon at tumingin kay Aling Martha, nagbabala, Marte Pinyin, alisin mo ang iyong iniisip, akin ang bahay na ito. Kahanga-hanga. Tinitigan lang ni Aling Marte si Andrew Cheng ng blanco at dinala si Marian, habang nagmamaneho pa rin ng BMW. Itong batang lalaki, kailan ka bumili ng BMW? Pinagtataguan niya talaga ko ng pera. Malas. Nestor, ngayon mo lang ba nakita? Tinaka talaga ako ng basurang iyon. Sinasabing ito ang kanyang bahay. Hahatawa ako ng tawa. Ang bilya na ito ay may pangalan ko, ako si Marte Pinyin. Anong klaseng tao ka, Andrew Cheng? Mabagsik at malupit na itinuro ni Aling Martha ang direksyon na iniwan ni Andrew Cheng, at nagmura. Si Nestor Yang ay walang magawa at inilipat ang mga bagay ng paisa-isa. Hoy Nestor, sabi mo, kailan nakabili ng kotse si Andrew Cheng at itinago sa atin, natatakot ba siya na hindi ako makapagmaneho ng sasakyan? Galit na galit si Aling Martha, hindi niya alam na bumili ang pamilya ng kotse, o BMW. Dito, pumunta sina Andrew Cheng at Marian sa ospital para gamutin ang sugat. Si Marian ay labis na nag-aalala, tumingin kay Andrew Cheng at sinabi lang ng mga taong iyon na wala ka ng karapatang kontrolin ang ari-arian sa iyong pamilya. Hindi ba mahirap ang asawa niya? Si Marian Yang ay labis na nag-aalala tungkol sa kung ano ang hindi makatwiran na mga aksyon na gagawin ni Andrew Cheng. Hinawakan ni Andrew Cheng ang malambot na maliit na kamay ni Marian Yang at ngumiti ng mahina, okay lang, huwag kang mag-alala, malaking bagay na magsimulang muli, pagkatapos ng lahat, pumunta tayo rito nitong mga nakaraang taon, di ba? Sa aking panig, lahat ay malulutas. Ngumiti si Marian Yang na may luha sa kanyang mga mata, humilig siya sa mga bisig ni Andrew Cheng na napakagandang, at sinabing, asawa, kung wala na talaga akong magagawa, magre-resign ako sa kumpanya, at pagkatapos ay lilipat tayo ng villa. Dapat may pera ang nanay ko. Bibili tayo ng bagong bahay at magbukas ng breakfast shop, okay? Niyakap ni Andrew Cheng si Marian, tumango at sinabing, okay. Asawa, huwag kang mag-alala, magiging maayos ka. Ako, si Andrew Cheng, ay aalisin ang lahat ng mga hadlang para sa iyo. Kahit wala ang pamilya Cheng, ako, si Andrew Cheng, ay hindi inutil. The next day, pumunta si Marian Yang sa kumpanya, at tumungo naman si Andrew Cheng sa pinakamalaking hotel sa Shangjang. Office of the President. Pinuntahan ni Andrew Cheng si Barhait. Kagabi, agad na pinabalik ni Andrew Cheng si Barhait mula sa ibang bansa. Noong nakaraan, dahil sa pamilya Pinyin, hindi tumuloy si Barhait sa Shangjang, dahil ito sa mas pinili ni Miss Carmina Pinyin na samahan ang kanyang pamilya sa tuluyang pagkabangkarote kaysa kay Andrew Cheng na handa siyang bigyan ng pagkakataong na umangat ang kanyang sarili. Nang makita ni Barhait si Andrew Cheng, tuwang-tuwa siya, ibinuko niya ang kanyang mga braso, at masigasig na niyakap, mahal na young Master Cheng, nakita sa wakas, ang galing. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing diretso sa punto, Barhait, kailangan kong gamitin ang lahat ng resources na inayos mo sa China sa mga nakaraang taon. Lahat. Tumingin si Barrett kay Andrew Cheng na may pagdududa. Lahat. Ulit ni Andrew Cheng. Saglit na nag-isip si Barhait, pagkatapos ay bahagyang nag-alinlangan, mahal na young Master Cheng, si Barhait ang personal mong mayordomo, at dahil sa iyo kaya ako sikat sa bilog na pinansyal. Natural na tutuperin ko lahat ng requirements mo, pero kailangan kong ipaalala sa iyo na ang lahat ng mga mapagkukunan sa bansang ito ay hindi nasa oras. Kung i-activate mo ito ngayon, magkakaroon ito ng mga nakakapinsalang kadahilanan para sa iyong mga magagandang plano, sigurado ka ba? Siyempre. Seryosong sabi ni Andrew Cheng. Basta ito ay para kay Marian Yang, kahit na gusto niya ang buong mundo, ibibigay ito ni Andrew Cheng sa kanya. Pagkatapos ng mga taon ng paghahanda, oras na para sumikat.
Pagkalabas sa presidential suite, dumiretso si Andrew Cheng sa Bic Ang Company. Sa conference room sa oras na ito, si Marian Yang ay nagkakaroon ng sakit ng ulo at inatake ng isang grupo ng mga tao. Ang buong lupo ng mga direktor ng kumpanya, sa pangunguna ng pamilyang Hao, ay humiling kay Miss Marian Yang na agad na magbigay ng plano sa pagbabahagi ng tubo para sa bagong gamot. Si Direktor Boyet Hao ay casual na nakaupo sa pangunahing upuan, tumingin kay Marian Yang na nanginginig sa galit, at ninisyon, Miss Yang, kailangan mong sabihin sa akin ngayon, ang lahat ng mga kumpanya ng parmasyutiko na nakikipagtulungan sa kumpanya ay ganap na titigil. Ang mga supply, kasama ang ilan sa aming mga pabrika ng parmasyutiko, ay natigil na rin, at si Bic Ang ay kasalukuyang tipaklong sa isang malungkot na lubad, at masusunog sa kaunting apoy. Direktang pagbabanta. Tama, Direktor Yang, naghihintay sa iyo ang lahat. Hehe, original na base. Nung tinulak siya palabas, puppet lang siya. Inaasahan mo ba talagang tutulungan niya ang kumpanya sa krisis? Maging mabait ka gaya ng asawa niya, basura ka. Umalis ka dito. Hindi lahat ay maaaring maging executive director. For a time, malamig na tumikim ang lahat ng direktor, at maraming pang-aalipuste sa kanilang mga salita. Nanginginig si Marian Yang. Ngayon, siya ay nag-iisa, pinahiya at kinukutya ng lahat. Sa lahat, pasensya na, nakaisip na kami ng paraan. Maniwala ka sa akin, magkakaroon ng mga bagong pharmaceutical company at pabrika na gagawa para sa atin sa lalong madaling panahon. Lumabas na si Direk Huang para talakayin ang pakikipagtulungan. Nakangiting paliwanag ni Marian Yang. Gayunpaman, ang lahat ng mga direktor ay walang malasakit na mga ekspresyon. Malamig na sumangot si Boyet Hao at sinabing, Miss Yang, huwag mong dayin ang iyong sarili, ang pamumuhunan ng Cheng Group sa Kyoto ay nagyelo, at ngayon ang kumpanya ay nahaharap sa isang komprehensibong blockade. Kung muling mag-withdraw ng kapital ang pamilya kong Hao, aalis si Bic Ang, at darating ang panahon. Ikaw, Marian Yang, ay nasasangkot din sa isang demanda, at malamang na makulong ka. Tuwang-tuwa si Marian Yang, ngunit natiis lamang niya ito, medyo basa ang kanyang mga mata, at ibinaba niya ang kanyang poster at sinabing, Mr. Hao, sana ay huwag mong bawiin ang iyong kapital sa pagkakataong ito, bahagi ka rin ng Bic Ang. We have to share the joy and sorrows, I believe, hanggat tayo ay nagkakaisa, tiyak na malalampasan natin ang mahirap na panahong ito. Pagkatapos ay sabihin kay Miss Yang na lumuhad at magmakaawa sa akin. Biglang malamig na sabi ni Direktor Hao. Sa isang iglap, sa buong conference room, lahat ng matatandang lalaki ay tumingin kay Marian Yang na may mapaglarong ngiti. Para na silang mga cannibal na demonyo, naghihintay na kainin si Marian Yang na parang bulaklak sa harapan nila. Halos umiyak si Marian Yang, napakawalandiya ng mga taong ito. Sa oras na ito, banta ang iyong sarili sa mga interes ng kumpanya. Walang pagpipilian si Marian Yang, at mas nababalisa si Miss Kim Chian sa kanyang likuran. Luluhod ba ako at magmakaawa, para hindi ka umatras? Tanong ni Marian Yang. Tama, hanggat lumuluhod ka at gumapang para magmakaawa sa akin, hinding-hindi na babawiin ng pamilya ko ang kapital. Sabi ni Boyet Hao sa kanyang harapan, puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Mabuti ito. Saglit na natahimik si Marian Yang, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, sa pagtitiis sa pagdurusa sa kanyang puso, handa siyang yumuko ang kanyang mga tuhod. Isang grupo ng matatandang lalaki, na nakangiting walang malasakit tulad nito, na may sakam na pagnanasa sa kanilang mga mata, ay tumingin kay Marian Yang. Bigla. Pagsabog. Pinuksan ang pinto ng conference room. Sino ba ang may lakas ng loob na magpaluhod sa asawa ko? Ang mga mata ni Andrew Cheng ay huminga ng apoy, at ang kanyang katawan ay puno ng galit. Nakatayo sa pintuan, isang pares ng mga mata ng orangutan ang bumungad sa lahat ng nasa conference room. Kabanata 282. Galit na galit ang mga miyembro ng konseho sa biglaang pagpasok ni Andrew Cheng. Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Seguridad, barilin mo siya. Si Boyet Hao ang unang nagsalita, puno ng galit. Tungkol naman kay Andrew Cheng, hiniling na niya sa kanyang mga nasasakupan na mag-imbestiga, at ito ay walang iba kundi ang mapag-aksaya na asawa ni Marian Yang, na may merienda na makakain, at kailangang dumaan sa pintuan sa likod bago sumali sa kumpanya ni Bic Ang. Kung titingnan ito ng ganito, hindi rin magandang karakter si Marian Yang.
Gayunpaman, malamig na sinulyapan ni Andrew Cheng ang mga manunood at sumigaw, kung sino man ang maglakas loob na magpaluhod sa aking asawa, papatayin ko ang sino man. Sa madaling salita, sorpresahin ang mga manunood. Bukod dito, sa lamig ng buong katawan, lahat ng miyembro ng Board of Directors ay natakot kaya hindi sila nagsalita. Nakatayo si Kim Chien ang sekretarya ni Marian Yang sa pintuan, tinitingnan ang mataas na background ni Andrew Cheng, ang kanyang puso ay umaalon. Wow! Napaka-cool nitong si Andrew Cheng. Sobrang dominante, sobrang panlalaki. Napakaganda ni Sister Marian dahil siya ay may asawang tulad niya. Tumingin din si Marian Yang kay Andrew Cheng na may malungkot na mukha, pinipigilan ang pag-iyak, halos lumuhad siya at humingi ng tulong ngayon. Ang biglaang pagsulpot ni Andrew Cheng ay nagparamdam sa kanya ng lubos na ligtas. Andrew Cheng, ito ang board meeting ng kumpanya, lumabas ka muna. Maari pa ring makilala ni Marian Yang ang pangunahin at sekundarya, bulong niya. Doon naman, si Boyet Hao ang nanguna at hinampas ang mesa, ang tasa ng tsaa sa mesa ay tumalon, at umungal, Miss Yang, bakit ganito ang ugali ng iyong asawa sa amin? Alam ba niya kung para saan ang lugar na ito? Assistant, naglakas loob din na pumasok sa conference room at pag-alitan kami. Bagkus. Hindi nakikita ng basura ito ang kanyang pagkakakilanlan, lumabas ka. Director Yang, kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag tungkol sa bagay na ito ngayon, babawiin namin ang aming kapital. Oo, humingi siya agad ng tawad sa atin. Sa loob ng ilang panahon, ang lahat ng miyembro ng lupon ng mga direktor ay nagtipon-tipon upang sumalakay, na patuloy na pinapahiya at pinapagalitan si Andrew Cheng. Nagmamadali din si Marian Yang, nagmamadaling inabot at hinayla si Andrew Cheng, at humingi ng paumanhin sa direktor, I'm sorry, papalabasan ko siya. Gayunpaman. Isang malamig at dominanteng boses ang narinig sa conference room. Kahit bawiin ninyong lahat ang inyong kapital, hindi mabibigo si Big Ang. Sa inyong mga bastos, hindi magiging maganda ang araw ni Big Ang. Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, naaaninag sa kanyang mga mata ang lamig. Agad na natigilan si Marian Yang, sinabi talaga ng kanyang asawa ang mga bagay na iyon. Alam ba niya na ang mga miyembro ng konseho na ito ang ubod ng interes ni Big Ang? Kapag na-offend na nila at na-withdraw lahat ng capital nila, matatapos na si Big Ang. Mabilis niyang hinayla si Andrew Cheng, may gustong sabihin, ngunit tinitigan siya ng huli at sinabing, huwag kang mag-alala, lulutasin ko ito para sa iyo. Matatapos ba talaga ng asawa ko? Wala ba siyang karapatang kontrolin ang kanyang ari-arian na pinalamig ng kanyang pamilya? Ang dosenang mga miyembro ng konseho sa kabilang panig ay tumawa ng malamig nang marinig nila ang mga salita ni Andrew Cheng na hindi nila kontrolado. Malamig na sinabi ni Boyet Hao, okay, mabuti, ang isang basura na kumakain ng malambot na bigas ay nangangahas na magsabi ng mga malalaking bagay, pagkatapos ay talagang inaabangan ko ito, gusto kong makita, kung wala ang pinansyal na suporta ng aking pamilyang Hai, nasaan kayo? Kumuha ng 3 bilyong bagong puhunan. Pagkatapos ng lahat, galit na umalis si Boyet Hao sa mesa, handa nang umalis. Ang isang grupo ng mga direktor, malaki at maliit sa likuran nila, ay sunod-sunod din na bumangon, inihagis ang mga dokumento sa kanilang mga kamay, at sinabing, binabawi din namin ang aming kapital. Ang aking Hong family ay nag-withdraw ng kapital. Ako, si Sergio Chian, ay babawiin ang aking kapital. Ako, si Direktor Huang, ay babawiin ang aking kapital. Sa isang iglap, mahigit 100 ng direktor ang nagpahayag ng pag-withdraw ng kanilang kapital. Ito ay isang mapang wasak na kaganapan para sa Big Ang. Si Marian Yang ay nagmamadaling hinabol ang direktor upang magpaliwanag. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, sana ay hindi mo pagsisihan ito pagdating ng panahon, at huwag kang bumalik at hilingin sa aking asawa na hayaan kang muling mamuhunan. Haha, joke. Ako, si Boyet Hao, gustong makita, kung anong klaseng alon ang makukuha mo bilang isang bata na kumakain ng malambot na kanin. Malamig na sigaw ni Boyet Hao, at lumabas ng conference room kasama ang lahat. Nang makita ang 100 ng direktor na galit na umalis sa meeting room, napaiyak si Marian Yang, at ang malaking presyon sa kanyang puso ay bumagsak. Lumapit si Andrew Cheng, niyakap si Marian Yang at inaliw, huwag kang mag-alala, Mrs., lulutasin ko ito para sa iyo.
Lumuhad si Marian Yang sa mga bisig ni Andrew Cheng, umiiyak ng napakalungkot, at sinabing, Andrew Cheng, bakit mo ginagawa ito? Alam mo ba na kung bawiin nila ang kanilang kapital, ay matatapos ang kumpanya, at daan-daang tao sa kumpanya ay matatapos na. Marian Yang ngayon, at hindi siya ang nag-aalala, kundi ang kumpanya at ang mga empleyado sa kumpanya. Niyakap ni Andrew Cheng si Marian Yang at sinabing, okay lang, nandito ako. Itinulak ni Marian si Andrew Cheng palayo, tumingin sa kanya na may luha sa kanyang mga mata, at sinabing, kaya mo ba talaga? Diba sabi mo wala ka ng karapatang kontrolin ang ari-arian ng pamilya mo? 3 bilyon iyon. Bakit hindi nagmamadali si Marian Yang? Lahat ng mga direktor ay biglang nag-withdraw ng kanilang kapital, nag-iwan ng 3 bilyong walang laman na pondo. Matatapos na ang break na ito. Maaari bang magkaroon ng ganoon karaming pera si Andrew Cheng? Hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang buhok at malumanay na ngumiti, huwag kang mag-alala, mayroon akong mga kaibigan na alam kong makakatulong. Kaibigan? Anong kaibigan? Matutulungan mo ba talaga ako? Pinunasan ni Marian Yang ang kanyang mga luha at excited na nagtanong. Sige. Tumango si Andrew Cheng at sinabing, ito ang dati kong kaklase. Taken ko siya saglit. Kumalat na sa buong kumpanya ang kaguluhan sa conference room. Para sa isang oras, ang lahat ay nasa panganib. Lalo na nang malaman nilang ang pag-withdraw ng kapital ng board ay dahil sa kawalang silbi ni Andrew Cheng, at lalo siyang nagalit. Damn, bakit ganyan ang sinasabi ng mga kumakain ng malambot na kanin? Tama, maraming gulo ang ginawa sa atin ng bastos na iyon. Magtatapos na ito ngayon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Miss Yang. Gaano karaming problema ang kailangan niyang i-recruit, ang idiot na iyon. Sa buong kumpanya, napakaraming talakayan, lahat ay pinapagalitan at pinapagalitan si Andrew Cheng. Pati si Marian Yang ay napagalitan. Lalo na nang makita nila sina Andrew Cheng at Marian Yang na umalis sa conference room at papunta sa office area, lahat ay nginisyon at nginisyon. Basura. Totoo na ang tagumpay lamang ay hindi sapat at ang kabiguan ay higit pa sa kabiguan. Hindi dapat lumitaw ang ganyang kalokohan sa aming kumpanya, salamat sa pagpapaalis sa kanya. Director Yang, magbibitiw ako. Sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng opinyon, at maraming matandang empleyado ang nagbanta na magbitiw, upang mapilitan si Marian Yang na tanggalin si Andrew Cheng. Nasa panganib ang lahat. Pikang is bound to end, ito ang boses ng lahat. Alam din ni Marian Yang na ang mga paghihirap na kinakaharap ngayon ng kumpanya ay napakahirap, posible bang umasa lang kay Andrew Cheng? Yung kaibigan niya, pwede ba siyang mag-invest ng 3 billion ng sabay-sabay? Yung gustong mag-resign, pumunta sa personnel department para makatanggap ng 3 buwang sweldo, at hindi ko ikukulong lahat at i-delay ang kinabukasan ng lahat. Siyempre yung makakatagal at makakasama sa saya at kalungkutan kay Big Ang, basta si Big Ang ay hindi nabigo, sa hinaharap, lahat ay may mga dibidendo ng stock. Sabi ni Marian Yang, yumuko at humingi ng tawad, saka umalis sa kumpanya kasama si Andrew Cheng. Napakalungkot. Ayaw niyang manatili. Pag-uwi, sinabi ni Marian Yang kina Marte Pinin at Nestor Yang ang tungkol sa kumpanya, na itinuturing na mental na paghahanda para sa kanila. Marian Yang, baliw ka ba, talagang nakikinig ka sa mga basurang iyon? Bakit siya nagdesisyon para sa iyo? Kung masisira ang kumpanya, masisira ang buong pamilya natin. Kasalanan lang ito ng tanga. Galit na galit si Aling Marta at patuloy na pinagalitan si Andrew Cheng sa tabi niya. Napakabait din ni Andrew Cheng, nakatayo sa gilid, hindi nagsasalita. Walang pakialam na sinabi ni Marian, ako mismo ang hahawak sa mga gawain ng kumpanya. Sinasabi ko ito ngayon sa inyong lahat upang ihanda kayo. At saka, hindi mo masisisi si Andrew Cheng dito. Yung mga taong nanloloko ng napakaraming tao. Nang marinig ito ni Aling Marta, galit siyang tumawa, namutla ang kanyang mukha, at itinuro niya si Andrew Cheng at sumigaw, ano ang tinitingnan mo, hindi lahat dahil sa iyo, itong walang kwentang bagay. Akala ko mayaman ka, pero iniisip ko pa rin. Treat you better in the future? Ngayon, hindi mo na kayang kontrolin ang ari-arian ng pamilya mo, sino ka kung hindi ka basura? Umalis ka na sa bahay ko. Si Marian Yang ay nasa masamang mood ngayon, sinulyapan niya si Andrew Cheng, ang kanyang asawa, dahil pinili niyang magtiwala sa kanya, dapat ay nasa parehong harapan siya nito. Nay, pwede bang itigil mo na ang pagiging hindi makatwiran?
Sinabi ni Marian Yang nang may pagkadismaya, ako ang may-ari ng bagay na ito, at wala itong kinalaman kay Andrew Cheng. At saka, ano ang kinalaman sa iyo kung may pera ang pamilya ni Andrew Cheng? Kung may pera siya, tretuhin mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang tretuhin bilang iyong manugang. Pinili ni Andrew Cheng ang villa na ito. Galit na hinampis ni Aling Marte ang kanyang dibdib at pinagalitan, ikaw na lobo na maputi ang mata, dapat mong malaman na hindi mo dapat hayaang pakasalan mo siya sa simula pa lang. Wala akong pakialam, walang kinalaman ang bagay na ito sa pamilya namin. Hayaan mo siya, kung may nangyaring masama, mananagot siya. Hulihin mo siya. Alam ni Marian Yang na kung sasabihin niya kay Aling Marte ang nangyari sa pulong, kakailanganin niyang give-away ng bahay at itapon pa si Andrew Cheng. Nay, tama na, walang kinalaman ang bagay na ito kay Andrew. Malamig na sabi ni Marian Yang. Nakalock. Galit na galit si Marte Pinin, direktang sinampal si Marian Yang sa mukha, itinuro ang kanyang ilong at pinagalitan, utot. Ipinagtanggol mo pa rin siya, inilagay mo ba kami ng iyong ama sa mata? Kung mahuli ka, paano ako at ang iyong ama? Ama. Tuwang-tuwa si Aling Marte kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Nang makita ni Andrew Cheng ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo, at humakbang siya at sumigaw, Marte Pinyin. Itigil mo yan. Siya ay hindi makatwiran at natalo si Marian Yang. Bakit ang fierce mo? This is my house, the house has my name on it, it's none of your business kung saktan ko ang anak ko. Si Aling Marte ay ganap na nawalan ng kontrol at nagngalit na parang daga. Biglang umakyat ang walang pangalan na galit sa isang iglap. Hindi na makatiis si Andrew Cheng. Nakalock. Isang malakas na sampal ang sumampal sa mukha ni Marte Pinyin ng galit, at ang sampal ay umalingaw-ngaw sa buong villa. Marte Pinyin. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Andrew Cheng ay umungal, ang kanyang mga mata ay namumula, puno ng galit. Kabanata 283. Grabe ang sampal na ito kaya natigilan ang lahat. Lalo na si Aling Marte, na mabilis na tinakpan ang kanyang namamagang mukha, na hindi makapaniwalang tumingin kay Andrew Cheng. Kailan ba nang ahas ang walang kwentang bagay na ito na talunin ang sarili ng ganito? Oo, sa unang ilang beses din. Sa pag-iisip tungkol sa mga nakaraang beses, mas nakaramdam ng galit si Aling Marte sa kanyang puso. Isang duwag na naglakas loob na bugbugin ang kanyang sarili ng paulit-ulit, siya ang biyenan, at ang katayuan sa pamilya ay narito. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nakikita mo ba ang kalokohang ito na lumalabas sa iyong isipan, at naglakas loob kang saktan ako? Malakas na sigaw ni Aling Marte, kinakamot ang kanyang mga kamay. Dahil dito, hinampos at sinipa ni Andrew Cheng ang tiyan ni Marte Pinyin, napabalikwas ang puwitan at napasigaw ng ilang beses. Marte Pinyin. Ilang beses na kitang binalaan, paulit-ulit mong napasok ang bottom line ko, do you really think I dare not mess with you? Malamig na sabi ni Andrew Cheng, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, kung hindi dahil sa hinaila siya pabalik ni Marian Yang, kailangan niyang turuan ng leksyon ang tanggang si Aling Marte ngayon. Si Aling Marte ay bumagsak sa lupa, puno ng sakit sa tiyan, at siya ay umiyak at nagsabi, ito ay kabaligtaran, alam mo, ang manugang na lalaki ay binugbog ang biyenan, mayroon bang anumang dahilan para dito? Maaari pa ba akong tumira sa bahay na ito? Nestor Yang? Patay ka na ba? Binugbog ako ng manugang mo, bakit ka nakatayo dyan nang walang sinasabi? Nanginginig sa galit si Aling Marte, ngunit muli siyang natakot. Lalo na ang malamig na mamamatay tao na aura kay Andrew Cheng na ngayon lang ay nagpanik kay Aling Marte. Kaya, sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Nestor Yang. Si Mang Nestor ay wala ring magawa, umiling-iling at humihikayat, ang Andrew Cheng na iyon, kung tutuusin, siya ang iyong biyenan, o kalimutan mo na ito. Tumahimik ka. Ito ay dahil sa iyong bulag na pagpaparaya kaya siya ay napakamatigas at walang basehan. Sigaw ni Andrew Cheng, puno ng galit ang kanyang mga aral. Alam din iyon ni Nestor Yang, at ang kanyang puso ay labis na nalilito. Sa katunayan, bilang isang lalaki sa pamilya, siya ay talagang nawasak ng isang daga na tulad ni Aling Marte. Nang makita si Mang Nestor na nag-aalangan, nagalit si Aling Marte, at pinagalitan, ikaw ay isang malaking tao na nagngangalang Yang, hindi ka ba nangangahas na turuan ang iyong manugang ng leksyon? Sayang ka, ang katulad ni Andrew Cheng, bulag talaga ang mata ko para pakasalan talaga kita. Gusto kitang hiwalayan.
Nagalit si Aling Marta at nagbanta na hiwalayan siya. Si Mang Nestor ay napaka-problema, at siya ay isang taong walang katayuan. Nainis siya, lumingon at pinagalitan, divorce is divorce. Tapat na ako sa'yo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, dapat may bottom line ka sa pagiging tao, at hayaan kang manatiling ligtas, pero hindi ka nakikinig. Hindi mo lang ako kinasusuklaman, young people are incompetent, at naging section head lang sila sa halos buong buhay nila, go, bumalik ka sa pamilya mong pingin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marte sa pagtataka sa panunumbat na ito. Galit na sabi niya, ngayon ay wala na sa Xiangyang ang pamilya pingin. Hindi siya nang ahas magtanong kung bakit nabangkarote ang pamilya pingin, sa takot na mahanap siya ng kanyang pamilya at humingi ng tulong para maibalik ang pera. Biglang bumagsak si Aling Marta, umiiyak, at pinagalitan ang kanyang dibdib at binti, okay, magkaisa kayong lahat na ay bully ako, tama ba? Ang buhay ko, ni Marte Pingin, ay napakahirap, kayong dalawang lobo na puti ang mata, pagtulong sa mga tagalabas na ay bully ako, mas gugustuhin ko pa ring mamatay. Ilang saglit na hindi nagsalita si Marian Young, nang makitang nanggugulo muli ang kanyang ina, paimpol niyang kinaladkad si Andrew Cheng pataas. Ayaw niyang makisali sa drama ni Aling Marta, nakakatamad. Ilang beses ding sumingot si Mang Nestor at pumasok sa study. Sa buong bulwagan, si Marte Pingin na lang ang naiwang umiiyak, at nang siya ay naiyak na, tumigil ang kanyang pag-iyak. Kinabukasan, inimbitahan ni Boyet Hao ang direktor ng Bikang sa isang restaurant. Si Fred Hao ay natural na naroon. Ngayon ay talagang ipinagmamalaki nila ito. Mr. Hao, bakit biglang naging napakahirap ngayon? Oo Mr. Hao, mayroon ka bang magandang ipapahayag? Nahulog si Bikang. Si Boyet Hai ay humihit-hit ng tabako, ngumiti at sinabing, Bikang lang, wala akong pakialam. Gusto ng pamilya kong Hao na gumawa ng mga tao, ngunit walang nabubuhay. This time nandito ako para sabihin sa lahat na ang Bikang ay bumagsak, at kapag naitatag na ang isang bagong kumpanya, sana ay samahan mo ako sa pag-alis sa mga hadlang ni Xiangyang at pagdadala ng malaking cake ni Xiangyang sa ating mga plato. Bagong kumpanya. Ni Hao, ano ang ibig mong sabihin? Ilang direktor ang naiinip na nagtanong. Ang kumpanyang aking itatatag ay ganap na isasama ang industriya ng parmasyutiko ng Xiangyang. Sa panahong iyon, hindi lang daan-daang bilyon o bilyon ang kikitain natin, kundi 10 bilyon. Sabi ni Boyet Hao, na may malaking ambisyon sa kanyang puso. Nang hindi marinig ito, napabulalas ang lahat ng direktor sa kahon. Napag-alaman na si Boyet Hao ay pinupuntirya ni Bikang nalunokon ang sariling malaking cake ni Xiangyang. Mr. Hao, medyo nag-aalala pa rin ako. Kahit na sama-sama nating binawi ang ating kapital, nariyan pa rin ang Jingchencheng Group sa likod ng Bikang. Kung sila, may nagdududang tanong. Tumawa ng malakas si Fred Hao sa oras na ito, Mr. Hong, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang Cheng Group lang sa Kyoto. Kahit na ang aming pamilyang Hao ay medyo mas masahol pa kaysa doon, huwag kalimutan ang figure sa likod ng aking pamilyang Hao. Yung character. Para sa isang oras, ang lahat ng mga direktor ay may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang bagay kaya na ito ay ginagampanan ng isang tao sa likod ng pamilya Hao. Ngumiti si Boyet Hao at sinabi, hindi ko masyadong masasabi sa iyo ang tungkol dito. Kailangan mo lang malaman na ang Cheng Group sa Kyoto ay isa na ngayong tigre na natanggal ang mga ngipin nito. Sa ganoong mga pananalita, inilagay ng lahat ang kanilang mga puso sa kanilang mga tiyan. Sa oras na ito sinagot ni Fred Hao ang telepono at agad nang ngumiti. Fred, ano ang nagpapasaya sa iyo? Tanong ni Boyet Hao. Dad, sinabi lang sa akin ng taong inayos ko sa kumpanya na ang mabahong asong si Marian Young ay makikilala ng mga bagong investor. Tumawa ako ng malakas. Sino pa ba ngayon ang maglalakas loob na mag-invest sa Bikang? Nakangiting sabi ni Fred Hao, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Tumango si Boyet Hao at sinabing, dapat itong gawin para makita ng iba, huwag kang mag-alala, tiyak na mamamatay si Bikang. Nagtoast at nagdiwang muna ang lahat. Hanggat may pera, hindi mahalaga kung kaninong kumpanya ito. Sa kabilang banda, nakipag-appointment si Marian Young sa isang bagong investor ngayon, na inirekomenda ni Andrew Cheng. Nag-alinlangan siya noong una, ngunit dahil inirekomenda ito ng kanyang asawa, handa pa rin siyang makipagkita.
Hindi nagtagal, nakilala ni Marian Yang ang bagong investor sa napagkasunduang lugar, at may isang hot at sexy na blonde sa likod niya. Oh, mahal na Miss Yang, ikinagagalak kitang makilala. Hindi nang ahas si Barhait na baliwalain si Marian Yang, ito ang asawa ni Master Andrew Cheng. Nagulat din si Miss Marian. Hindi niya inaasahan na ang taong inirerekomenda ni Andrew Cheng ay talagang isang dayuhan. Andrew Cheng, kailan ka nagkaroon ng mga dayuhang kaibigan? At kung titignan ang itsura ng kabilang partido, dapat ay nasa 50s o 60s na siya. Hello, Mr. Barhait? Ako ang chairman ng Bicang Company. Ngumiti si Marian Yang at napakagalang na sinabi. Tinulyapan ni Barhait ang hot at sexing babaeng katulong na nasa likod niya, ang huli ay gumawa ng 2 tasa ng kape sa sarili, at pagkatapos ay tahimik na tumayo sa likod ni Barhait. Miss Yang, alam ko na ang sitwasyon ng kumpanya mo. Ang mga pondo na mayroon ka ngayon ay humigit kumulang 3 bilyon. Barhait got straight to the point. Tumango si Marian Yang at sinabing, mahal na Ginoong Barhait, talagang kapos sa pondo ang Bicang sa kasalukuyan, ngunit mangyaring maniwala na hanggat kayang lagpasan ni Bicang ang mga paghihirap na ito, ang ating pag-unlad sa hinaharap ay hindi magiging mas masahol pa sa isang kumpanya ng parmasyutiko na may $500. Dapat ay napakalinaw mo tungkol sa halaga ni Bicang sa Shangjang ngayon, at mayroon tayong merkado na 10 bilyon. Tumango si Barhait at inamin, oo, Miss Yang, kailangan kong aminin na ang Bicang ay may walang limitasyong mga prospect sa merkado, ngunit ang pamumuhunan na 3 bilyon ay hindi maliit na halaga. Nabalisa si Marian Yang, hindi ba't maraming pera ang kabilang partido? Hindi naman kasi niya inilagay ang lahat ng pag-asa niya rito. Bigla. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang mukha ni Mr. Cheng, nagpa siya akong ibigay ang pamumuhunan na ito kay Miss Yang, sabi ni Barhait. Tumukha ng asawa mo. Nagulat ang puso ni Marian Yang, ang 3 bilyong puhunan ay nakamit ng ganito. Ito ay masyadong mabilis. Sa una, hindi inilagay ni Marian Yang ang lahat ng kanyang pag-asa sa kaibigan ni Andrew Cheng, ngunit ngayon ay tila malinaw niyang minamaliit ang mga koneksyon ni Andrew Cheng. Ang kaibigan ni Andrew Cheng ay madaling sumang-ayon sa isang pamumuhunan na 3 bilyong yuan. Hindi ba siya pinaghihigpitan ng mga karapatan sa pagkontrol sa ari-arian ng kanyang pamilya? Laking gulat ni Marian Yang na hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Mukhang hindi lang Young Master ng pamilya Cheng ang asawa niya. Ang Young Master ba ng Cheng Group sa Kyoto ang tunay na pagkatao ni Andrew Cheng? 3 taon na akong kasal kay Andrew Cheng, at hindi ko pa siya nakikita, akala ko isa lang siyang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa napakaraming bagay na nangyayari kamakailan, biglang napagtanto Marian Yang na maaaring hindi ganoon kadali ang kanyang asawa. Mr. Barhait, sumasang-ayon ka ba sa investment na ito? Nagtatakang tanong ni Marian Yang. Siyempre, ang investment na ito ay malapit ng i-invest sa Bicang, please rest assured Miss Yang. Ngumiti si Barhait, at ang babaeng katulong sa likod niya ay naglabas ng isang dokumento ng kontrata, na pinirmahan at selyado. Ibig sabihin, basta pinirmahan ito ni Marian Yang, ay lalatag na ang investment. Biglang naramdaman ni Marian Yang na hindi makatotohanan, tulala siyang tumingin kay Mr. Barhait, at mahinang nagtanong, Mr. Barhait, patawarin mo ako sa malupit na kahilingan, ang pamumuhunan na ito ay sa iyo o sa aking asawa. Please sagutin mo ako ng tapat. Miss Yang, itong investment. Labis na napahiya si Mr. Barhait, minsang binalaan ni Andrew Cheng ang kanyang sarili na hindi niya dapat madaling ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, lalo pat ibunyag ang kanyang mga personal na ari-arian sa ibang bansa. Ngunit ngayon narito ang problema. Kabanata 284. Nag-alinlangan si Mr. Barhait bago sinabing, Miss Yang, ang perang ito ay puhunan ko at walang kinalaman kay Mr. Cheng. Biglang lumuwag ang kinakabahang puso ni Marian Yang. Sa tingin ko ang asawa ko. Salamat, Mr. Barhait, sa tiwala mo sa akin. Talagang tutuperin ko ang iyong mga inaasahan. Mabilis na pinirmahan ni Marian Yang ang kontrata, at umalis dito dala ang kontrata at puno ng kagalakan. Pagkababa nila, nakita ni Marian Yang si Andrew Cheng na naghihintay sa gilid ng kalsada. Anong mali? Nakita ni Andrew Cheng ang malungkot na hitsura ni Marian Yang, at naisip na hindi namumuhunan si Mr. Barhait. Natigilan si Marian saglit bago siya nakapag-react.
Tumakbo siya, katulad ng masigla at magagandang bulaklak ng paaralan sa campus ng Youth University. Niyakap niya si Andrew Cheng at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Napirmahan, nilagdaan. Andrew, ang 3 bilyong pamumuhunan ay nilagdaan. Tuwang-tuwa si Marian Young, masaya na parang 13 o 14 na taong gulang na batang babae. Pirmahan mo na lang, balik na tayo. Niyakap ni Andrew Cheng si Marian Young at naramdaman ang maselang katawan sa kanyang mga bisig. Siya ay napaka-emosyonal, at ang figure ng kanyang asawa ay napakaganda. Matapos itong hawakan ng mahabang panahon, bumitaw si Andrew Cheng. Namula si Marian Young, ngumuso si Andrew Cheng, at sinabing, hindi, komportable bang hawakan? Nahihiyang ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, komportable, ang asawa ko ang pinaka-komportable. Mukhang malabo ito. Ang maliit na mukha ni Marian Young ay namumula hanggang sa ibaba ng kanyang tenga, sumakay siya sa kotse at babalik na sana sa kumpanya. Nang bumalik si Marian Young sa kumpanya at ipahayag ang kapana-panabik na balitang ito, kumulo ang buong kumpanya. Ang katulong sa front desk na inayos ni Fred Howe ay agad na nag-ulat ng balita kay Fred Howe pagkatapos malaman ang balita. Si Fred Howe at ang iba ay umiinom at kumakain pa rin sa kahon. Nang marinig niya ang balita, siya ay natigilan at umungal, paano ito posible? Sino ang napakatapang na mamuhunan kay Marian Young? 3 bilyon. Maliit bang numero ito? Nang marinig si Fred Howe na sumisigaw ng ganoon, tumahimik ang buong kahon. Si Boyet Howe ay mukhang malungkot at nagtanong, Fred, ano ang mali? Si Marian Young ay nakakuha ng bagong pamumuhunan. Masama ang tingin ni Fred Howe, tumango at sinabing, pare, nakatanggap si Marian Young ng investment na 3 bilyon. Nang marinig ito, naging kakaiba ang kapaligiran sa buong kahon. Ang mukha ni Boyet Howe ay malungkot na parang tubig, at nagtanong siya ng may pagkalito, paano? Sino ngayon ang naglalakas loob na mag-invest sa Bicang? Hindi sila natatakot na masaktan ang mga tao sa likod ng ating pamilya Howe. Napakahinala rin ni Boyet Howe, sagrado ba ito? Sa lahat, pasensya na, aalis muna ako at may gagawin ako. Nagmamadali si Boyet Howe. Kailangan niyang pumunta at tanungin si Mrs. Jing ngayon. Ang hapunan ay nawawala ang orihinal na kahulugan nito. Ang daming direktor ni Bicang ay nagkakatinginan sa isa't isa ng dismaya. Hindi nila inaasahan na magkakaroon talaga ng bagong puhunan si Bicang. Hindi natatakot ang investor na ito sa paghihiganti ng malaking tao sa likod ng pamilya Howe. Kung paano ito gawin? May nagtanong. Maghintay at tingnan. May sumagot. Kakaalis lang ni Boyet Howe nang iwan ni Fred Howe ang kahon, galit na galit siya at pinagalitan, Andrew Cheng na naman. Sino ang taong ito? Ilang minuto ang nakalipas, nakatanggap si Fred Howe ng balita na sa pagkakataong ito ay nakakuha ng bagong puhunan si Bicang, at talagang tumulong si Andrew Cheng. Naku Kuya Fred, ano bang nangyayari sa'yo, galit na galit ka? Kakababa lang ni Miss Chu ng sasakyan, nang makitang galit na galit si Fred Howe, dali-dali siyang tumakbo at natama ng bola ang isang tao. Tinampal siya ni Fred Howe sa ilalim ng kanyang katawan at malakas na sinabi, sino pa kaya ito? Si Andrew Cheng lang ang nakaaway sa kon ng paulit-ulit. Sa pagkakataong ito ay nakakuha ng bagong puhunan si Bicang, si Andrew Cheng talaga. The line drawn by Flat, just that rubbish, can really get to know people. Kuya Fred, hindi ko talaga maintindihan. Si Andrew Cheng ay isang junior na empleyado at isang malambot ang pusong kumakain. Bakit ang tanga-tanga niya at patuloy kang nilalabanan? Tanong ni Miss Chu na sekretarya ni Fred Howe. Galit na galit si Fred Howe at sumigaw, damn it, linisin mo siya mamaya. Inilibot ni sekretarya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, Brother Fred, actually, medyo marami akong kakilala. Baka lumabas tayo at turuan siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Nang marinig ito ni Fred Howe, naisip niyang may katuturan ito, at nagmamadaling nagtanong, sino siya, kumusta ang kanyang lakas? Huwag kang mag-alala, ilang araw ko lang nakilala ang taong ito. Siya ay medyo sikat sa Shangjiang City. Nabalitaan ko na mayroong 30 o 40 kapatid na lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno, sabi ni Miss Chu. Okay, pwede mo silang kontakin agad. Hindi na makapaghintay si Fred Howe na turuan ng leksyon si Andrew Cheng, ang pinakamagandang bagay ay ang itaboy siya sa Shangjiang magpakailanman.
Tumawag si Miss Chu at ngumiti ng kaakit-akit, Kuya Chow, naaalala mo pa ba ako? Sino ka? Isang malalim na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ako, Miss Chu. Tinulyapan ni Miss Chu si Fred Howe na naghihintay sa tabi niya, at nakangiting sinabi, humihingi ako ng pabor, gusto ka ng boss ko na makita ka. O sige, magpa-appointment tayo. Isang mahina at paos na tawa ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Okay, then see you sa Sichuan Restaurant sa Wangting Street. Pinaba Miss Chu ang telepono at binigyan ng magandang galaw si Fred Howe. Si Fred Howe ay nagpakita ng isang ngiti, umakyat upang yakapin ang maliit na baywang ni Miss Chu, hinalikan ang kanyang mukha ng marahas, at pinisil, munting kagandahan, ayos ka lang ba, ngayong gabi ay papaluhudin kita at sisiga. Oops! Hate it? On the way. Nagpanggap si Miss Chu ang sekretaryang malandi at galit, kahit isang lalaki ay hindi nakatiis. Bumalik ang kanyang mga mata sa gilid ni Andrew Cheng, umalis siya sa kumpanya ng bikang, at pagkalabas niya ng pinto ng gusali, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pangalawang tiyuhin. Pangalawang tiyuhin, anong meron? Andrew, ang pangalawang tiyuhin ay humihingi ng tawad sa iyo dahil hindi mo napigilan ang pagbabawal sa pamilya, ngunit huwag kang mag-alala, ang pangalawang tiyuhin ay sinira na ang ilang puwersa sa ilalim ng lupa ni Helen Jing. Damn! Ikaw na babae, talagang pinaglalaroan ako nito. Sa kabilang dulo ng telepono, galit na galit ang tiyo ni Andrew Cheng na si Aurelio Cheng. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, natigilan siya saglit. Nagalit ang pangalawang tiyuhin na talagang pinangunahan niya ang mga tao na direktang wasakin ang ilang underground na puwersa ng pamilya Jing. Pangalawang tito, ayos lang, bawal lang, hindi ako maabala. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng. Si Aurelio Cheng ay puno ng pag-aalala at sinabi, sa pagkakataong ito, hindi lang si Helen Jing ang lihim na kumikilos, kundi pati na rin ang mga matatandang lalaki na naghiwalay sa pamilya, sila ay talagang nalilito, lobo na ambisyon, maglakas loob na salakayin ang iyong mga ideya, makatitiyak ka. Bumalik na sa isla ang pangalawang tiyuhin, sa pagkakataong ito kailangan nating durugin ang mga binti ng matatandang iyon para ipaalam sa kanila na masakit ito. Si Andrew Cheng ay walang magawa, walang makakapidyo sa pangalawang tiyuhin. Kung magagalit ang pangalawang tiyuhin, malala ang kahihinatnan nito. Minsang binyantaan ng dayuhang puwersa ang pangalawang tiyuhin, pinamunuan siya ng pangalawang tiyuhin at direktang sinira ang isang pamilya. Hindi sa pera, kundi tuwirang madugong pang-aapi. Ang mga madilim na puwersang iyon, sa kabuuan ay daan-daang tao, ang pumatay sa kanilang lahat. Ang dugo ay dumaloy sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at sa wakas ay humantong sa magkasanib na mga pahayag at mga babala mula sa mga nauugnay na institusyong dayuhan, at maaari itong itigil. Alam ni Andrew Cheng na hindi niya makukumbansi ang pangalawang tiyuhin, at kailangan talagang bugbugin at bugbugin ng mga humiwalay, kung hindi, sarili nilang pamilya ang lagi nilang target. Pangalawa tito, huwag ka masyadong maglaro, tutal puro pamilya naman ni Cheng. Sabi ni Andrew Cheng. Don't worry. Second uncle has his own measures, don't talk about it, nasa isla na ako. Pagkatapos magsalita ni Master Aurelio, ibinaba niya ang telepono. Walang magawa si Andrew Cheng, tumangala sa langit, tumingin sa timog, at umaasa na ang mga matatandang hiwalay sa pamilya ay magkakaroon ng mapayapang panahon dahil sa pangyayaring ito. Nang malapit nang bumalik si Andrew Cheng, nabangga niya ang magandang si Miss Mina Young, at ang buong flexibility ay naging hindi makontrol si Andrew Cheng sa isang iglap. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Andrew Cheng. Napaatras si Miss Mina ng ilang hakbang, ang kanyang mga pisngi ay mabilis na naging isang layer ng pulang-pula, ikinawit ang buhok sa kanyang mga tainga, at umiling, okay lang. Pagkasabi nito, namula siya at mabilis na lumabas sa gilid ni Andrew Cheng. Nagtaka si Andrew Cheng, saan nanggaling si Miss Mina ngayon lang. Dito, si Marian Yang ay nasa opisina ng direktor, at kumatok si Kim Chian sa pinto at pumasok, na nagsasabing, Direktor Yang, may isang lalaki na nagngangalang Lester Cao na gustong imbitahan kang magkita sa silang restaurant pagkatapos ng trabaho. Nagulat si Marian, Lester Cao. Matagal na akong walang balita sa kanya. Diba sabi niya pupunta siya sa ibang bansa? Nakita ka ba niyang mag-isa? Sinabi ni Marian, sabihin mo sa kanya, wala akong oras, kaya magkita tayo sa coffee shop sa ibaba.
Tumango si Miss Kim Chian at lumabas, pagkatapos ay pumasok at sinabing, Director Young, nasa coffee shop na siyang Master Lester Cao. Sagot ni Marian Young, saka umalis sa kumpanya at pumunta sa coffee shop sa unang palapag, kung saan nakilala niya si Lester Cao, na matagal na niyang hindi nakikita, sa booth. Parang mas enthusiastic siya. Marian, nandito ka na pala. Nang makita ni Lester Cao ang unang sulyap ni Marian Young, hindi niya napigil ang matuwa. Tumayo siya at pinagbuksan siya ng upuan, napaka-gentleman. Kuya Cao, bakit mo ako biglang hinahanap, saan ka nagpunta nitong nakaraang 2 buwan? Tanong ni Marian Young bilang kagandahang loob ng isang kaibigan. Pumunta ko sa ibang bansa para magtrabaho. Itinago ni Lester Cao ang katotohanan, at pagkatapos ay dumiretso sa punto, Marian, nabalitaan ko na ang iyong kumpanya ay nahaharap sa mga problema ngayon, ito ba ay kulang sa pamumuhunan? Hindi na makapaghintay si Lester Cao na ipakita ang kanyang mga mapagkukunang pinansyal at mga koneksyon sa harap ni Marian Young. Natigilan si Marian Young, saka ngumiti at sinabing, Brother Lester, nalutas na ang problema, nandito si Andrew para tumulong. Andrew Cheng. Saglit na natigilan si Lester Cao, pagkatapos ay gumaan ang loob, at sinabing, Andrew Cheng, sa pagkakaalam ko, hindi kanya matutulungan. Ngumiti si Marian Young at sinabi, kapatid na Lester, sa totoo lang, si Andrew. Marian. Biglang, pinutol ni Lester si Marian Young sa pagsasalita at nagtanong, alam mo ba ang totoong pagkatao ni Andrew Cheng? Nagulat si Marian at tumingin kay Lester nang may pagdududa. Alam ba ni Lester Cao ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa? Kabanata 285. Kuya Cao, anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Marian Young. Ngumisi si Lester at sinabing, si Andrew Cheng ay hindi isang walang kwentang tao, napagkamalan ninyong lahat siya, talagang napakayaman niya, at siya ang young master ng Cheng Group sa Kyoto. Nang matapos magsalita si Lester Cao, hindi nagbago ang ekspresyon ni Marian Young. Alam din pala ni Lester. Si Lester ay labis na nasasabik, at isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay tumingin kay Marian Young ng buong pananabik, gustong makita ang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, nakatadhana siyang mabaygo. Brother Cao, matagal ko nang alam ang tungkol dito, at sinabi rin sa akin ni Andrew Cheng. Mahinang sabi ni Marian. Saglit na natigilan si Lester. Nang malaman niya ang sikreto ay labis siyang nagulat. Ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Si Marian Young ay walang mood swings, alam na niya iyon. Depende sa. Naghintay ako ng napakatagal at naghanda ng napakatagal, upang maihayag ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng sa harap ni Marian Young, at pagkatapos ay ipaalam kay Marian, kahit na si Andrew Cheng ang young master ng Cheng Group sa Kyoto, hindi siya ganoon kalakas bilang kanyang sarili. Ngayon, ang mga katotohanan ay lumihis at lumampas sa budget ni Lester Cao. Alam na ni Marian Young. Si Lester Cao ay matagal nang may gusto kay Marian Young, simula pa lang nung nasa kolehiyo sila nila Andrew Cheng bilang magkaibigan at lihim na karibal sa pag-ibig kay Marian. At ito ang labis na ikinasama ng loob ni Lester Cao dahil sa ang mas pinili ni Marian ay ang Daozi na si Andrew Cheng. Sa pagkakataong ito, hindi na maaaring magpanggap na napipilitin lang si Lester Cao sa kanyang sarili sa pagsasabi ng tunay pagkatao ni Andrew Cheng. Pakiramdam ni Lester ay parang masussuffocate siya. Alam mo na. Nagkunwaring nagulat si Lester at nagtanong. Tumango si Marian at sinabi sa akin ni Andrew Cheng kamakailan na sa pagkakataong ito ang aming kumpanya ay nakatagpo ng isang krisis, bagaman ang pamilya ni Andrew Cheng ay hindi makakatulong, ngunit siya ay may mga kaibigan na tumulong sa aming kumpanya na malampasan ang krisis at namuhunan ng 3 bilyon. Kaibigan. 3 bilyon. Lalong naguluhan si Lester Cao. Ayon sa sarili niyang investigasyon at nakuhang impormasyon, si Andrew Cheng ay pinaghigpitin ng Cheng Group mula sa lahat ng kanyang mga karapatan sa pagkontrol sa ari-arian. Ano ang sitwasyon ngayon? Imposible. Si Andrew Cheng ay nawalan ng suporta ng Cheng Group, at siya ay isang basura. Paano niya matutulungan si Bikang na mag-invest ng 3 bilyon? Ito ay hindi maliit na halaga. Nasaan ang paglihis? Makalipas ang kalahating oras, naghiwalay sina Marian Young at Lester Cao, at bumalik si Mr. Cao sa kotse, sobrang nanlumo.
Pagkaraan ng ilang sandali, nag-dial siya ng numero at malamig na sinabi, "Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo para mapalapit kay Andrew Cheng at makuha ang kanyang tiwala. I wonder kung sino siya." Matapos ibaba ang telepono, tinitigil ni Lester ang gusali kung saan naroon si Big-ang, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Marian Young, tiyak na magiging akin ka." Sa pagbabalik tanaw sa gilid ni Andrew Cheng, mag-isa siyang pumunta sa istasyon ng bus, ngunit sa kalagitnaan ay nakasalubong niya ang magandang si Miss Mina na naghihintay ng bus. "Hindi ba ngayon lang siya sumali sa kumpanya, bakit nandito ka na naman?" "Miss Mina, maghihintay ka rin ng bus." Nagsalita si Andrew Cheng. Napakahat at kaakit-akit ng figure ni Miss Mina, kahit na sinasabing ito ay isang devil figure. Pinaling niya ang kanyang mukha, at ang mukha ng anghel ay agad na ikinagulat ng mga mata ni Andrew Cheng. Siya'y isang tunay na kagandahang, nakatayo sa hintuan ng bus, na nakakaakit ng atensyon. Ang babaeng tulad ni Miss Mina na may maliit na katawan at mainit na katawan ay isang nakamamatay na lason para sa mga lalaki. Isipin mo, isang klasikal na dilag na lumalabas sa isang pagpipinta, na may malademonyong figure, maganda ang pag-indayog sa harap mo, ganoong uri ng larawan, hindi makokontrol ng isang lalaki ang kanyang isip. Buti na lang, si Marian Young lang ang nasa puso ni Andrew Cheng, at para kay Mina Young, wave lang iyon sa mga mata niya, at parang tubig pa rin ang puso niya. Nang kumustahin si Andrew Cheng, lumingon din si Miss Mina, na may napakagandang ngiti sa kanyang mukha, ikinawit ang buhok na hinihipan ng hangin, at sinabing, "Nagkataon lang, naghihintay Karen ba ng boss?" Malaki ang ipinagbago ng ugali ni Miss Mina kay Andrew Cheng pagkatapos ng huling insidente ng hooligan sa publiko. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makipag-usap sa isang batang lalaki sa gayong mapagbigay na paraan, at hindi siya nakaramdam ng kahihiyan. "Oo." Sagot ni Andrew Cheng, magkatabi ang dalawa ng ganito, at parang wala silang mahanap na topic na pag-uusapan. "Ikaw. Ikaw." Sabay-sabay, nagkatinginan sina Miss Mina at Andrew Cheng at ngumiti. "Salamat sa huling pagkakataon." Unang sinabi ni Miss Mina, medyo namumula ang kanyang mga pisngi, sa ilalim ng refleksyon ng papalubog na araw, puno siya ng tamis. "Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, bilhan mo ako ng isang tasa ng kape." Inangat ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at itinuro ang coffee shop sa ibaba ng kumpanya. Talagang naghahanap siya ng pagkakataon na tanungin si Miss Mina tungkol sa tato sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang ganitong uri ng personal na tanong ay medyo mahirap pag-usapan. Natigilan sandali si Miss Mina, saka ngumiti at sinabing, "Okay, pero hindi ito, naalala kong may napakagandang coffee shop, dadalhin kita doon." Nang sabihin niya ito, puno ng kaligayahan ang mukha ni Miss Mina, tulad ng mga babaeng iyon, napaka-sweet at cute. Agad na nagtungo ang dalawa sa isang coffee shop na tinatawag na Miss Mina, ngunit sa kasamaang palad dahil sarado ang may-ari ng tindahan, nakatitig lang sila sa pinto sa pagkadismaya, umaaliw sa isa't isa. Anyway, lumabas silang lahat, at wala akong pakialam sa oras. Nagkataon lang na may malapit na malaking shopping center. Iminungkahi ni Miss Mina na mamasyal, at inanyayahan si Andrew Cheng sa hapunan. Walang dahilan para hindi pumunta sa isang magandang babae para kumain, kaya sinundan ni Andrew Cheng si Miss Mina sa mall. Sa totoo lang, walang balak si Andrew Cheng na mag-shopping kasama si Miss Mina, isa lang ang gusto niyang i-verify. Bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. Habang naglalakad ay nag-uusap ang dalawa kung kamusta ang damit, sofa at mesa. Sa paningin ng iba, mag-asawa pa lang silang papasok sa palasyo ng kasal. Hindi ko alam kung ano ang naisip ni Miss Mina, ngunit pagkatapos siyang ipadala ni Andrew Cheng sa komunidad, niyaya niya itong maupo doon. Hindi maganda yan. Napakamot ng ulo si Andrew Cheng at nagpakita ng nahihiyang ngiti. May purpose ba talaga? Ayos lang, akyat na tayo at gawin mo na. Nagpatuloy si Miss Mina sa pag-imbita. Nag-isip sandali si Andrew Cheng, at agad siyang sinundan sa itaas. Napakaayos ng silid ni Miss Mina, na may isang sala at dalawang silid tulugan. Ang sala ay isang simpleng sofa na may 3 tao, at ang kwarto ay isang maliit na parang bata, pink na serye, na may maraming mga manika sa tabi ng kama. Nakaupo sa sofa sa sala, huminga ng malalim si Andrew Cheng, mabango talaga. May mahinang halimuyak saan man sa bahay, na napaka-refresh.
Nagpalit lang ng maluwag na damit si Miss Mina, nagsalin ng isang baso ng juice kay Andrew Cheng, at sinabing, "Paano, ayos lang ako dito." Ngumiti si Andrew Cheng, tumingin saglit at sinabing, "Mabuti." Sa isang sulyap, nakita niya ang maluwag na neckline ni Miss Mina. Wow! Muntik nang mag-nosebleed. Umigop ng juice si Andrew Cheng, ngunit nabulunan siya, umubo ng ilang beses, at pagkatapos ay huminahon. Ano ang ibig sabihin nito? Akitin ako gamit sarili mo. Gayunpaman, nakita muli ni Andrew Cheng ang spider tattoo sa dibdib ni Miss Mina. Saan mo nakita? Dapat matagal na ang nakalipas, at least bago siya umalis sa pamilya Cheng. Natuwa si Miss Mina nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon ni Andrew Cheng, at biglang nagsabi, "Hihilingin ko sa iyo na tulungan mo ako mamaya." Nasira ang ilaw sa banyo. I wonder kung kaya mo bang ayusin. Oo naman. Maliit na bagay, maliliit na bagay, maliliit na bagay. Si Andrew Cheng ay abala at ngumiti. Nag-usap ang dalawa sa ganitong paraan upang maiwasan ang awkward na patuloy na kumalat. Halika, bigyan mo ako ng bumbilya. Ibigay mo sa akin ang tornilyo. Subukan mo. Sabay-sabay na sinabi ni Andrew Cheng, tumayo si Miss Mina sa pintuan ng banyo, tumingin sa kanya, napasnap, at pinindot ang switch, naka-on. Maliwanag, maliwanag. Nagulat si Miss Mina sa kanyang mga kamay, kumikinang ang kanyang mga mata, napakaganda. Tumalon si Andrew Cheng mula sa mataas na upuan, pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Tawagan mo ako para sa ganitong uri ng bagay sa hinaharap, at nandyan ako para sa iyo tuwing kailangan mo ako." Casual din na sabi ni Andrew Cheng, alam pa rin niya ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Ang layunin ng pagsasabi nito ay para mas madali kong makontak si Miss Mina sa hinaharap at malaman kung sino siya. Nang makita ang mga butil ng pawis sa noo ni Andrew Cheng, si Miss Mina ay nagmamadaling kumuha ng tisyo at pinunasan ito, ngunit ang maliit na paggalaw na ito ay tila napakakilalang kilala. Bahagyang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay, at nagulat siya nang makita niya si Miss Mina na nagpupunas ng kanyang pawis. Dahil masyadong maluwag ang damit ni Miss Mina, tumingin sa ibaba si Andrew Cheng at nakita ang eksena sa pangunguna ni Miss Mina. Jeez! Kamangha-manghang! Sumusumpa si Andrew Cheng na hindi siya pervert, at hindi niya sinasadya. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Bagamat puno ng pagtataka ang mga mata ni Andrew Cheng, ang kanyang puso ay parang salamin. Itong Miss Mina ay medyo kawili-wili. Well, tingnan natin kung ano ang nilalaro mo ngayon. Napansin din ni Miss Mina ang mga mata ni Andrew Cheng, mabilis na namula ang kanyang mga pisngi, binigyan siya ng puting tingin at sinabing, "Ilayo mo ang iyong mga mata." Ngumiti si Andrew Cheng, at bumalik sa sala ang dalawa. Sabay-sabay niyang pinagmamasdan ang kapaligiran sa silid. Sa mga sandaling ito, galing sa labas ng pinto ang pagbulyaw ng lalaki at ang tunog ng "bang-bang" na pagsalpak sa pinto. Nang marinig ang boses na ito, si Miss Mina, na orihinal na nagdala ng tsaa at tubig ni Andrew Cheng, ay hinigpitin ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot at takot. Laking gulat ni Andrew Cheng, sino ang kumakatok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Sabay silang nagkatinginan ni Miss Mina, at nabasa ang takot at takot sa kanyang mga mata. May sikreto ba si Miss Mina? Ano ba naman? May boyfriend ba siya sa bahay? Carry jump. Napahiya si Andrew Cheng nang maisip niya ito, ngunit hindi ito kamukha ni Miss Mina. Kaya, nagtanong siya sa mahinang boses, "May nakatira pa ba sa bahay mo?" Mahigpit na kinagat ni Miss Mina ang kanyang mapupulang labi, sumulyap sa lupa, at ginulo ang kanyang damit gamit ang kanyang payat na mga daliri, sa totoo lang. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang "bang-bang" na kumakatok sa pinto ay palakas ng palakas, na sinasabayan ng isang sigaw ng isang lalaki, "Miss Mina, pagbuksan mo ako ng pinto. Pag hindi mo bubuksan, sisipain ko tong pinto." Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.